Magandang gabi po mga kababayan. Gusto ko pong pag-usapan natin itong tatlong sikat na mga siraulo dito sa bansa natin. Una na pong talakayin ko sa inyo ay itong si Senator Amy Marcos na nakakainis na po ang pinaggagawa ng babaeng ito. Hindi ko na maintindihan talaga kung ano ang gusto niyang palabasin. Well, mga kababayan, mukha naman pong malinaw. Malinaw po ang gusto niyang mangyari. Kasi nito sa mga nakarang araw, actually hindi lang ngayon matagal na. Kailan ba ito nag-umpisa? Mula po ito nung nagkaaway-away na, inaaway na nung Maharlika, yung first couple, Bongbong Marcos at Liza Araneta. At nakikipagsabayan po itong si Amy Marcos. Naiintindihan ko po na sa isang pamilya, hindi talaga nawawala yung iringan, yung away-away sa magkapatid, mga in-laws, dahil maski sa pamilya namin, ganun din. Pero naman po, up to the point ba na naidadamay na yung trabaho at yung para sa bayan? Kasi po itong mga taong ito, hindi sila basta-basta kung sino-sinong tao lang. Mga opisyal, matataas na opisyal ng gobyerno. Ngayon, kung ang away nila sa loob ng pamilya ay dinadala nila, dinadamay nila ang trabaho nila dito sa gobyerno, sino po ang apektado doon? Hindi naman sila. Kundi yung bansa natin, tayo, lalo na tayong mga maliliit, mga karaniwang mamamayan. Dahil dito sa away-away nila. Ngayon, matagal na itong ginagawa ni Amy Marcos, itong lahat na lang na programa ng brother president na si PBBM, lagi na lang niyang kinukontra. At yung mga activities ng gobyerno natin concerning national security ay ini-expose niya. Pinapakialaman kahit na hindi naman niya problema. Hindi niya trabaho. Lately nga po itong yung mga ginagawa ng mga American forces dito sa bansa natin, lahat na lang pinapakialaman. Nalalagay po tuloy sa alanganin ang ating national security at ang kapakanan in general ng bansa natin. Ano ba naman? Para sa akin, napaka-anong klaseng gawain ito nitong Senadora Amy Marcos na ito Wala na po sa hulog. Wala na sa katinuan. 'Di ba? Yung mga ginagawa po ng mga Amerikano dito sa atin ay para po yun sa ikabubuti natin. Para sa ating seguridad. Pero lagi pong ini-expose na nakakarating tuloy sa kalaban. Yung pagkampi ni Amy Marcos sa mga Duterte, yung plano nila na pagpapabagsak sa gobyerno ni PBBM, nakasabwat din itong Amy Marcos. Huwag nating sabihin na hindi siya kasabwat. Hindi ako maniniwala na wala siyang alam, wala siyang kinalaman dito. Ano ang gustong mangyari ni Amy Marcos? Matanggal si BBM? At ipapalit niya si Sara? Anong klaseng kapatid ito? At anong klaseng government official ang ganito? Alam naman natin, imposibleng hindi niya alam kung ano ang karakas ng mga Duterte
Bakit hanggang ngayon dyan pa rin siya nakasiksik? Yan ang pinoprotektahan niya at ipinapahamak niya yung kapatid niya. Yung Pangulo natin, yung administrasyon ng bansa natin. Anong klase ugali meron itong taong ito? Tapos ito nga lately nga po, according to Maharlika, itong si Maharlika kasi, kung sino-sino na lang ang itinuturo tungkol doon sa pulburon video na siya ang may imbento. Siya ba o silang mga DDS? At ngayon, kung sino-sino ang tinuturo na may hawak ng video, kesyo si dating Pangulong Duterte, kesyo yung militar, yung Nika. At ngayon, ito namang si Amy Marcos ang itinuturo niya na may pakana. Itong Amy Marcos po at Maharlika, magkaibigan ito. Pero, ito po ang pangalawang sinasabi ko na siraulong tao dito sa bansa natin. Itong si Maharlika. Siraulo, di ba? Lahat na lang sinisira. Dati sinisira niya yung mag-asawa. Yung mag-asawang First Lady Liza Marcos at Bongbong Marcos. Pilit niyang sinisiraan si First Lady na para bang pinapalabas niyang napakasamang babae, napakasamang tao, napakadumi na babae. Bakit kaya? Sabi ko nga, baka may gusto siya kay Bongbong Marcos. Bakit niya pagsisisirain? Kung hindi ba ito siraulo? At ngayon naman, ang sinisira niyang bago ngayon ay si Amy Marcos, na kaibigan niya. Bakit niya ngayon itinuturo niya ngayon si Amy Marcos na siyang kumuha, siyang may promotor nung pulburon video. Sino naman ngayon ang sinisira niya, pinag-aaway niya? Yung magkapatid na Amy Marcos at Bongbong Marcos. Mapanira talaga. Mapanira ng pagkatao ng kapwa, mapanira ng mga relasyon. Gustong palabasin itong Maharlika na ito. Kung sino-sino ang itinuturo na may hawak ng video. Pero ngayon, kasi nag-deny na kasi si PRRD. So ngayon, ang itinuturo si Amy Marcos. Ngayon si Amy Marcos hindi kumikibo. Bakit Amy Marcos hindi mo sagutin itong si Maharlika? Totoo ba ang sinasabi niya? Ngayon, kung totoo ang sinasabi niya, anong klaseng kapatid ka? Bakit mo i-expose yung kabulukan ng kapatid mo na alam mo makakasira sa kanya? Kung hindi naman totoo, bakit wala kang ginagawa na putulin ng dila nitong dalahirang bruha na ito dyan sa Amerika? Alam nyo itong si Maharlika, isang warning po ito, mga kababayan, sa kung sino man na may balak na makipagkaibigan dito sa bruhang Maharlika na ito. Hindi po ito pwedeng pagkatiwalaan ng friendship. Tingnan nyo, sino ba itong mga sinisiraan niya ngayon? Si First Lady, dating kaibigan niya. Itinuring niya na dating kaibigan. At since kaibigan, siyempre magkaibigan, ang magkaibigan, di ba, nagko-confide ng mga secrets. Even dark secrets. At yun po ang nangyari. May mga nalaman si Maharlika galing kay First Lady Liza about Bongbong Marcos na hindi dapat nalaman ng ibang tao. Alam ba? Aakalain ba ni First Lady Liza na ganito palang ugali ng taong ito?
na matapos maging kaibigan, kapag nagkasira, i-expose yung mga kabulukan mo? Hindi kaibigan yan. Hindi kaibigan ang ganyan. Kasi kung talagang ikaw, itinuring mo ang isang tao na kaibigan, at nagkaroon kayo ng magandang relasyon, nagpalitan kayo ng mga sikreto sa buhay, nung kayo ay magkaibigan pa, di ba naman, kahit na nagkasira kayo, sana respetuhin yung pagiging magkaibigan. Hindi dapat ibinubulgar ang mga sikretong nalaman. Parang ano na rin yan parang mag-boyfriend, girlfriend, na porke nagkahiwalay. Pwede na bang ipagbubulgar yung mga sikreto nung dati mong minamahal? Ganon din sa friends, sa magkaibigan. O ngayon, kapag nagkaaway itong, dahil dito sa stupid pulburon video na ito, paano pag nagkagalit itong Amy Marcos at Maharlika? Kung si First Lady Lisa at Bongbong Marcos, nagkasira sila At ngayon, nung nagkasira na sila, talagang no holds barred. Lahat na kabulukan ng dalawa, in-expose sa publiko. Isang matinong, alam mo ang ganitong klaseng tao, napakabulok po ng pagkatao. Maitim ang budhi. At warning na po ito sa iba dyan na gustong makipagkaibigan kay Maharlika. Kuy daw kayo kung makikipagkaibigan kayo dyan. Huwag na huwag kayong dadivulge ng inyong mga sikreto. Dahil sigurado pag kayo ay nagkagalit, masisira din kayo. Lalo na kung kayo ay isang kilalang tao. Tingnan mo itong fashion designer na si Abel Bacudio. Isa na naman po itong kinaiinggitan ni Maharlika. Inggitera to Kasi itong Abel Bacudio, dati po magkaibigan ito ni Maharlika. Ngayon, itong Abel Bacudio, naging close ngayon. Siguro ang nagpakilala nito sa first couple ay si Maharlika. Ngayon, si Maharlika tumiwalag sa friendship with the first family na ngayon nga sinisiraan niya. Si Abel Bacudio ngayon ay close. May close friendship sa Malacanang, sa first family, na siya pala ang inaatasan ngayon na tagagawa ng mga isinusuot ng First Lady at ng Pangulo. Kaya, natural, natural magkakapera yung negosyante yun Fashion designer. Ikaw ba naman ang dinadamitan mo ganun ka VIP? Presidente at First Lady? Tingnan mo si First Lady Imelda Marcos noon. Ang kanyang fashion designer was Pitoy Moreno. Tagagawa ng mga terno niya. O di ba yumaman? Ganun lang yun. So ngayon, hindi mo po maiwasan na yayaman si Abel Bacudio. O bakit? Ano ngayon, talent niya yun Talent niya, trabaho niya, kumita siya, negosyo niya. Ngayon, porque very close itong Abel Bacudio sa mag-asawa, Marcos, sinisiraan na ngayon ni Maharlika. Yan po ang isang example na kayo po dyan ng mga tao dyan, kuhi daw kayo dito kay Maharlika na ito. Wala itong patumangga sa paninira kahit na naging mag-close kayo. Kapag kayo pag nag-break kayo, she will break you completely. Ganun ang ginagawa. Kasi naiinggit siya kay Abel Bacudio. Dahil si Abel, natuloy sa koneksyon sa Malacanang. Kumbaga,
na ring ano yan eh, parang posisyon na rin yan eh. Parang posisyon sa gobyerno na rin. Ikaw ang taga-damit ng mag-asawa. As if para ka na ring ano, para kang may posisyon na yun ang pinag-iinitan nitong Maharlika, na siya hindi nagkaroon ng posisyon sa gobyerno. Hindi siya nabigyan. Itong Abel nagkaroon. Kaya naiinggit siya ngayon. Inggit na inggit kay Abel Bacolio. At isa na rin sa sinisiraan niya. Kay Abel Bacolio. Kaya mahirap po makipagkaibigan sa ganitong klaseng tao. Kaya kayo dyan, kayong mga sikat na tao, nunca. Uwi daw kayo. Makikipagkaibigan kayo dyan. Itong mga vlogger na kaibigan, mga kadikit ni Maharlika, tingnan natin kapag yan nag-away-away. Ang pangatlo po na sinasabi ko na siraulo dito sa bansa natin ay itong Harry Roque. Ito pong si Harry Roque, matalinong tao, abogado. Hindi basta abogado, sikat. Sikat na abogado. Biruin mo, sikat. Abogado siya ni naging spokesperson, naging spokesman ng dating Pangulong Duterte. Naging congressman. Ano pa? Tumakbo ng senador, natalo nga lang. At ngayon, kung sino-sinong sikat ang hawak nito, pagiging abogado, hindi siya basta-basta abogado. Magaling ito, international lawyer. Di kampanilya, kumbaga. Pero, tingnan mo ang mga kinikilos at pinagsasasabi nito ngayon. Nakakawalang respeto. Parang wala rin sa hulog. Mga lutang. Lutang ang mga pinagsasabi. Hindi mo maintindihan. Sa mga kinikilos nito, sa sobrang pagkagusto na siraan ang presidente natin, siya na tuloy yung nagiging parang siraulo. Nasisiraan na ang ulo sa paninira. Kung ano-ano na lang isinisira, kung ano-ano na lang isinisisi sa presidente. Ultimo yung pambubudol sa kanya sa gasolinahan. Siguro nakabili siya ng gasolina na 70 pesos per liter. Ngayon isinisisi kay Bongbong Marcos. Ewan, totoo ba yun? Saan siya nakabili nun? Baka naman sa BGC. Baka sa lugar na mamahalin. Tingnan mo ang itsura pati niya. Ang itsura nga niya para ng baboy. Sobrang mukha niya to, wala nang liig, taba-taba, na para bang sobrang sasarap ng mga kinakain nito. Dahil napakaraming pera. At saan kumukuha ng pera? Yan ang tanong. Itong abogadong ito, itong si Harry Roque, dating human rights lawyer. Pero ito ngayon, kaya bala tumiwalag ito sa kanilang law firm dahil tumutulong yon sa mga human rights victims. Tapos ngayon, sino ipinagtatanggol niya? Isang tao na nang abuso ng human rights. Human rights violator. 'Di ba? Si Digong Duterte. Yan ang pinagtatanggol niya ngayon. Anong nangyari sa utak ng abogadong ito? Dati kang tagapagtanggol ng mga binibiktima. Biktima ng human rights violations. Pero ngayon, ang ipinagtatanggol ay yung number 1 na human rights violator sa ating bansa. Sobra sa pagtatanggol. Wala na sa wala na sa katinuan, wala sa tamang rason.
ang pagtatanggol niya kay Duterte. Hanggang sa sobrang pagtatanggol niya dito sa murderer na ito. Para sirain yung mabuting Pangulo na nakaupo ngayon. Ang mga ginagawa niya po, wala na sa batas. Tagapagpatupad ng batas, oh. Abogado. Sa totoo lang, marami na po sa atin, mga vlogger, pinagtatawanan na itong si Harry Roque. Na para na siyang, parang wala nang, hindi na pwedeng respetuhin bilang abogado. Wala nang credibility bilang abogado. Very ironic. Kasi sikat, matalino. Totoo kaya na siya lang ang Pilipino na international lawyer na pasado, pumasok sa ICC? Pwedeng magtanggol ng akusado, Pilipino akusado, doon sa ICC. O di bigatin siya, di ba? Bigating abogado. Pero bakit ganito ang ginagawa? Tama kaya, mga kababayan, na ito ay puro dahil sa pera? Pera at paghahangad na makaupo sa isang posisyon sa gobyerno. Di kaya? It all boils down to money. Money, 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 money. Di ba mga kababayan? Tama, hindi. Sa palagay ko, tama. Di ba? Anong inyong opinion? Thank you for watching, and I'll see you in my next vlog.